at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Scripture na po. Psalm 90:12. Teach us to number our days, right? That we may gain the heart of wisdom. Tagalog po. Napaliwanag po. Dahil itong buhay natin na iklilan ng panahon, itanim sa isip natin kung ang tabi ay dumulong. Totoo, ang buhay ng tao ay maikli lamang kung hindi natin kilala ang Diyos na lumikha sa atin. Dahil rin tulad po tayo ng barko, kapag walang kompas, di po natin alam kung saan tayo pupunta. Katulad po ng isang sinasabi ni Haring David sa Psalm 23:1, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 73:1, kay buti ng Panginoon ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Si Yahweh ang ating pastor, pinahihintulot niya tayo sa luntiang batisan, mapayapa ang pag-iisip at nawawala ang ating stress. Humahaba po ang ating buhay, lalong-lalo na kung tayo laging gumagalo sa pagtitipon, sapagkat naihingi po natin sa Panginoon ang ating mga problema. Kaya humahaba ang ating buhay, sapagkat naisasabuhay po natin ang salita ng Diyos. Sige po, saglit po tayo tumayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng langit at lupa, ang may akda ng ating buhay, pinupurit, sinasamba ka po namin sa umagang ito na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at hininga na galing sa iyo. Salamat sa kalakasan, kapayapaan. Tanging sa iyo lang nagmumula. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na hindi nakalulugod sa iyo. Panginoon, dalangin ko rin po ang aking mga kapatiran. Ipuin mo po sila upang makasama rin po namin sila na magtuturo sa iyo. Yan po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo lang na parang doon.
Dadako na po tayo sa salita ng Diyos. At tinatawagan ko na po si Pastor Dan upang magbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Makakaupo na po ang kapulungan. Salamat, Ate Lenny. Tuloy ng Panginoon sa ating lahat, tayo ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Sa mga expectations, ating pong expectations kapag linggo, ay dadako tayo sa presensya ng Panginoon. Okay? Yun po ang ating expectation. Yung di ba, kung titingnan po natin, sometimes nga, once a week lang natin naalala ang Panginoon. Diba? Sometimes, di naman Di ba? Kasi trabaho, business, alaga ng mga anak, ang dami-daming di ba? And yung Sunday, kaya nga, sabi sa Bible, sa Genesis, diba? 6 days you shall work, and on the 7th day, you shall rest. Kasi nga, nila ng Panginoong isang araw ng pagsamba sa Kanya. Amen? So, gusto ko pumasok tayo pag Sunday, mayroong expectation. Meron kang inaasahan. Amen? Anin ko muna yung like. Ayan. So, meron tayong inaasahan, meron tayong ini-expect. Kasi nga, pagpasok natin sa presensya ng Diyos, hindi lang to parang bucket list na check. Diba? Parang, uy, naka-attend ako ng church, check. Yung gano'n, meron kasi tayong mga gano'n parang meron tayong goals for the week, makapag-grocery check, makapaglaba check, makapagluto check, tapos church check. So isa lang siya doon sa mga check, hindi dapat gano'n. Pag pumasok tayo sa presensya ng Panginoon, pumunta tayo sa church, meron tayong expectation na hindi lang ito i-check natin yung Sunday service. Ito yung parang, Lord, ano bang meron para sa akin sa araw na ito? Amen? Ganun yung attitude, ganun yung heart. Kasi nga, the Lord is always willing. Diba? Sabi nga sa Revelation, diba? I stand at the door and knock. Diba? Nakatayo sa pintuan at kumakatok. At hinihintay niya kung sino magbubukas. Kasi pag nagbukas ka, sabi niya, I will come in and I will have dinner with Him. I will dine with Him. I will sup with Him. Meaning to say, inanyanyahan mo ang Panginoon na pumasok at magkaroon kayo ng fellowship. Amen? So, I want this time na magkaroon tayo ng ganong attitude, and especially as we enter to worship and thanksgiving sa Panginoon, nakita natin yung mga lyrics, yung mga songs, no? And one of the things na nakita ko, pag kumakanta tayo ng mga kanta is, dadamahin, di ba? Dadamahin natin yung mga lyrics. Hindi lang kasi ito kante. Ito ay encouragement sa buhay natin. Dumadaan tayo sa problem situations, di ba? When we lift up the name of Jesus, na-exalt siya, di ba? Sabi, when praise goes up, yung rain comes down. The blessing of the Lord comes down. So, there is an exchange palagi. So, when you come into church, papasok tayo na merong expectation, meron tayong desire, meron tayong, Lord, ano ba ang para sa akin sa araw na ito? Salamat po sa iyong presensya. Amen? So, okay. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Umaga. So, last week, tayo po ay nagsalita rin, and ang message ng Panginoon last week is about kalimutan na. About good soil, good harvest. So, may question tayo doon. Why is this happening to me? Di ba? So just for a recap, nung last Sunday, recap. Okay, recap natin last week. Number 1, God is not the problem. Okay? So, walang problema sa farmer. Kasi farmer talaga yun ang trabaho niya, magtanim. So, walang problema sa Panginoon. Amen?
Amen. Di natin sisisihin ng Panginoon kasi wala naman talagang problema. God is good all the time. Di ba? And then at the same time, God's word is incorruptible. Okay? It's incorruptible. Meaning to say, yung seed ng word of God will always grow. May problem nga lang. It's either yung seed na punta sa matigas na lupa, ay siyempre naka-expose yan, tutukayin lang ng ibon yan. Di ba? So depende rin kung saan nakatanim yung seed ng word of God. Di ba? So kung stony yan, kung thorny ground, di ba? So yung seed will perform or will function depending on the condition of the soil or of your heart. So another thing is there is an enemy. The enemy doesn't want the seed of the Word of God planted in your heart. Ayaw na ayaw ng kaaway. Kasi pag natanim na sa puso mo yan, at lumaki na yung puno, nag-ugat na ng malalim at namunga na yan, hindi na niya mananakaw yan. Diba? Ako, kaya kong bunutin ang puno ng mangga. Kasi, paano nangyari yung puno ng mangga bubunutin? O, kaya ko, habang maliit pa siya. Di ba? Habang maliit pa siya, kaya kong bunutin yan. Pero pag puno ng mangga, katulad nun, malaking-malaki na, di ba? At namumunga na, hindi ko na kayang bunutin yan. Di ba? Ayaw ng kaaway na yung buto ng salita ng Diyos ay maitanim sa puso natin at lumalim yung ugat, kasi pag lumalim na yung ugat niya at namumunga niyan, wala na siya magagawa. Sistema na kasi yan. Amen? Mamumunga yan. Diba? Kaya nga meron tayong times and seasons. May mga bunga, diba? Pag season ng mangga, talagang namumunga yung mga yan. So wala na siya magagawa. Kaya as much as possible, ninanakaw niya yan dun sa mga first stages ng buhay ng seed. Diba? At hinahayaan niya yan yung sistema na magpatuloy, kasi nga pag yung sistema ay yun nga, nasa pato-pato, at dumating yung araw, lalantayan. So yun ang sistema. So yun yung mga inaasahan niyang sistema, yung dawag o yung thorns, pag lumaki yung lalago naman talaga, ibig sabihin, tutubo talaga, pero dahil may thorns, sisipsipin yung nutrients, di ba? Hindi talaga siya mamumunga. So nagdidepende siya doon, na nasa hard ground, nasa stony ground, nasa thorny ground. Pero ang goal natin is the Word of God has to be planted properly. Saan? Sa heart natin, pero yung heart natin na good ground. So meron tayong mga gagawin. Kasi nga, we have to guard and take care of our heart. Sabihin nyo nga, guard my heart. Guard my heart. Okay? Kasi nga, garden natin yung heart natin. This is the garden. Okay? Sa garden, di ba, pag tinignan natin, alam ko, marami sa inyo, plantita, o nag-aalagas ng garden. May mga part talaga ng garden dyan na matigas ang lupa. Buha ka ng asarol, piko, talagang palalumbutin mo yan para matanim na maayos yung seed ng Word of God. Tatanggalin natin yung mga bato-bato, di ba? Tatanggalin natin yung mga weeds kasi nga we have to take care of the garden. Amen? So, one of the things also na realize natin is words are powerful. Iwala ba kayo doon? Words are powerful. Diba? So, sabi ni Jesus sa Matthew 12 verse 37, this is the Message translation, sabi niya, every one of these careless words is going to come back to haunt you. There will be a time of reckoning. Words are powerful. Take them seriously. Words can be your salvation. Words can also be your damnation. So ngayon, nakita natin, it depends on the types of words that we allow in our heart. Diba? So what words are you gonna allow in your heart? Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. We ask, Lord God, that you would speak to us, speak through me as your vessel and instrument. Ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon.
at ang iyong mga salita, mamutawi sa aking mga labi, Panginoon, at ikaw ang aming dakilang guro na magtuturo sa amin ng iyong salita sa araw na ito. Salamat sa banal na Espiritu na nandito sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoon, at ikaw, Jesus, ang nagbayad sa krus ang aming mga kasalanan para kami ay merong access sa iyong kaharian. Salamat. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So words are powerful. So today, ang aking word na binigay ni Lord for today is 2 systems, 3 gates. Kaya yung 2 systems na yan. Ano ba yung 3 gates na yan? Okay? So sa limited time, tatry ko i-compress ulit. Kasi nga part 2 na to eh. Try ko i-compress ulit. So 2 systems, 3 gates. Genesis 2 verse 15 to 17 and 3, Genesis 3 verse 1 to 13. Okay? So then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Nababasa niyo ba? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for the day that you eat of it, you shall surely die. Balikan natin yung verse 15. Sabi din, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to what? Tend. And to keep it. Ang sabihin ng tend, ito, alagaan mo yung garden. The original plan and purpose ng Panginoon para sa man, kay Adam, is to tend and to keep it. And then He gave man what? Instructions. Nabigay siya ng instructions. Ano yung mga specific instructions na binigay ng Panginoon sa kanya? Of every tree of the garden, you may freely eat. Hindi lang eat ha, freely eat. Ibig sabihin, makapamili ka, uy, may mangga, kain ng mangga, uy, may saging, kain ng saging, uy, durian, or whatever, di ba? You may freely eat. But of the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat, for the day you eat of it, you shall surely die. So, dinami-daming puno sa garden, isa lang yung huwag kakainin. Dahil mamamatay ka. Yan ang instruction ni Lord, di ba? Pero, yung ibang puno, malayang-malaya kang kainin. Di ba? Kainin mo, kahit anong gusto mo, kahit anong oras, punta ka, pumitas ka, it is for you to eat. Di ba? Now, the serpent was more cunning than any beast of the field. So, anong instruction ni Lord kay Adam? Sa garden, to tend and to keep. Ibig sabihin nun, pati ahas palayasin. But the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, as God indeed said, you shall not eat every tree of the garden. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees in the garden, but the fruit of the tree which in the midst of the garden God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Uy, nadagdagan yung sinabi ng Lord. Di ba? Pag pinasa mo yan, sinabi mo si Lord na huwag mong hawakan? Wala, di ba? Kanino kaya nang galing yung don't touch it? Siguro kay Adam galing yun. Pero kung nakita natin yung verse, di ba? Ang unang-unang ginagawa ng kaaway is questioning niya yung salita ng Diyos. Kaya kung muna mag-sink in sa iyo yan, ang unang-unang ginagawa ng kaaway, pagdating sa atin, kini-question, sinabi ba ng Diyos? Palaging ganun yan. Yun ang sistema niya. Sinabi ba ng Diyos, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? Ang unang-unang ginagawa ng kaaway, lalagyan na kaagad ng pagdududa sa salita ng Diyos. That's the first thing that the enemy does. Kini-question, totoo bang sinabi ni Lord? Totoo bang sinabi ni Lord? Diba? Tayo naman, siyempre, parang wala tayong confidence, ano nga ba? Diba? So ito naman si Eve, alam niya, kasi sinabi ni Adam sa kanya, malamang, di ba? We may eat the fruit trees, pero may caveat, may dagdag. You shall not touch it lest you die. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. So number one, question ang salita ng Diyos. Pangalawa, meron ng salungat na sagot, di ba? So, kini-question niya muna yan.
Pangalawang ginagawa niya, sinasalumat na niya yung salita ng Diyos. Kasi pag kumagat ka doon sa una, kaagat ka na rin sa pangalawa. You shall not surely die. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. May inoffer, no? Uy, you will be like God. Teka, pag binalikan mo yung unang verses, ang sabi sa Genesis chapter 1, let us make man in our image, in our likeness. Oh, pero inoffer ni Satan, oh, you will be like God, knowing good and evil. So, question niya salita ng Diyos, sinalungat niya yung salita ng Diyos, at inalok pa sila ng something, alam naman nila mali. Pero bakit? Sabi rin, so when the woman saw that the tree was good for food, it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Natatawa ako sa kwento na to kasi bakit? Si Adam, binigyan ng instruction ni Lord to tend and keep the garden. Kilala niya lahat ng hayop. Di ba? Siyempre, the serpent, ginawa naman talaga ng Lord ang ahas eh. Sa totoo lang. Pero, pag tinignan natin, yung ahas, na-possess. Di ba? Kasi bigla nagsalita eh. The serpent said to the woman, bigla nagsalita, nagsasalita ang ahas. Di ba? Kilala ni Adan yung pinangalan niya nga lahat, di ba? Tapos nakita niya itong may ahas, wala siyang ginawa. Di ba? Ang instruction is to tend and keep the garden. Wala siyang ginawa. Di ba? Dapat, niya, sabi nga ng joke, di ba? Si Adam sa si Eva, hindi Asian, hindi Pilipino. Kasi kung Pilipino daw si Adam at si Eve, or Asian, di ba? Wala na barbecue na yung ahas. So hindi raw Pero, you guard, you tend, you keep the garden. Di ba? Hindi nila kinip, hindi nila tinik. Kasi to, si Adam, kasama pa niya si Eve. Hinayaan lang niya magsalita yung babae. And minsan, ito yung problem natin mga lalaki. Prayer time. Sige ha, ikaw na. Diba? Karamihan gano'n eh. Maglilid sa church, ikaw nahan. Paraging gano'n. Ang instruction ay binigay kay Adam. Ang mga lalaki magsabi ng Amen. Amen. Diba? Binigay kay Adam. Tapos, nung kinain ni Eve, wala siyang sinabi. Uy, bakit mo kinakain niya? Wala siyang sinabi. Kinain din niya. So, doon na nagsimula na up until now, karamihan ng kalalakihan passive. And yun ang source ng napakadaming problema kasi hinayaan natin na si Satan kumausap lang sa babae and yun ang naging problem. And this is the sin problem. Then both of their eyes are open and they knew that they were naked and they sewed fig leaves together, made themselves coverings. Kuha sila ng dahon, tinahi nila, they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Narinig nila. Kasi lagi naman lang naririnig ang Diyos, di ba? Kasama nila ang Diyos palagi. Then the Lord said to Adam and said to him, where are you? Nasaan ka, Adan? He said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid himself. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten of the tree which I commanded you that you should not eat? And the man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. And the Lord said to the woman, what is this you have done? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. So nakita natin sa story na kung ano yung nasa heart, lumabas sa bibig. Diba? Kasi nga pinagtatakpan nila yung kanilang ginawa. And most of the time, is ganito talaga ang reaction ng mga tao.
Pag mayroong sin, may confrontation, palagi ang kung ano yung lumalabas, ano yung nilalaman ng heart, yun ang lalabas. Okay? So, alam na natin ang nangyari, alam na natin ang story, kung yung nangyari sa garden, damay-damay na lahat. Okay? Nakita niyo po, so ito lang ang background. So, two systems. Matthew 4 verse 5 to 8. Then the devil, taking Jesus taking him high up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. The devil said to him, all this authority I will give to you and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. So kinuha lang ng kaaway o kumbaga yung authority na binigay ni Lord kay Adam to tend and keep the garden, napunta kay Satan, and si Satan, si siya na nagmamayari, inalok niya ngayon kay Jesus. Okay? Therefore, sabi ni Satan, lakas ng loob, no? Therefore, if you will worship me, all will be yours. Inalok, di ba? Pinakita, the kingdoms of this world, lahat ng glory na mga yan, sa'yo yan kung saan ka man. And Jesus answered and said to him, get thee behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. So there's a kingdom of darkness, and there's the kingdom of light. And these are two systems na talagang taliwas sa isa't isa. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung dalawang sistemang ito. It's either you be on one system or you be another system. You cannot be isang paa nasa system ng dark, isang paa nasa system ng Panginoon. You cannot do that. Okay? Bakit? Kasi nga, you are only designed to go with one system. It's either God or the devil. It's either light or darkness. Walang middle ground. Ay, sabihin niyo nga, walang middle ground. Walang middle ground. Wala. Galatians 5 verse 16 to 25. What I say is this, let the Spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature. For what our human nature wants is opposed to what the Spirit wants, and what the Spirit wants is opposed to what our human nature wants. These two are enemies. And this means you cannot do what you want to do. If the Spirit leads you, then you're not subject to the law. What human nature does is quite plain. It shows itself in moral, filthy, indecent actions, in worship of idols and witchcraft. People become enemies and they fight. They become jealous, angry, and ambitious. They separate into parties, and groups. They are envious. They get drunk, have orgies, do other things like this. I warn you now, as I have before, those who do these things will not possess the kingdom of God. But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as these. And those who belong to Christ Jesus have put to death the human nature with all its passions and desires. The Spirit has given us life, He must also control our lives. So if you look at this, pag nakita natin, dalawa talagang systems. There are two systems that govern our daily lives. Okay? Nung tayo hindi pa nakakilala kay Kristo, doon tayo sa system of darkness, di ba, nung nakakilala tayo kay Kristo, tinalikuran natin yon. Hopefully, di ba? At nilalakaran na natin yung sistema ng Panginoon. But there are things na naka-ingrain pa sa ating system na hindi natin mapalitan. There was a time nung kakilala ko na sa Panginoon, magalitin kasi ako eh. Yung tipo bang, ano ba yan? Dumating yung point yung kami, mga magkakapatid growing up. Lagi ako napapagalitan kasi nasaktan ko yung mga kapatid ko in ways na hindi naman yung sakit na nabubugbo, pero sakit na pang-aasar, yung mga prank, ganon. Yung tipo bang hindi nakikinig kapatid, nag-ano kami ng arena noon, sako-sako ng arena, nilalagay ko sa sako ng arena, di punong-puno. Baka lang ko habang pinagagawa noon. And nakakilala na ako sa Panginoon, pero nagagawa ko pa yun sa kanila. So yung system na naka-ingrain sa aking isip, sa aking pagkatao, na kailangan is
subject ko sa Panginoon kasi nga, nais ng Panginoon, dalhin ako sa yung garden ko ay mag-grow. Kasi yung produce ng garden natin, hindi naman para sa atin para sa iba yan Kasi ang buhay natin ay blessing. Diba ang promise ng Panginoon kay Abraham? Ano yung blessing ni Abraham? You are blessed to be a blessing. Hindi lang para sa yung blessing, para rin makinabang ang iba. So, there are two systems. Hindi natin pwedeng pagsamahin yung dalawang system na yan. Parang dalawang cellphone. Di ba? Android saka Apple. So, yung magamit ng Android, hindi ka pwedeng mag-install ng Apple na application sa Android. Same thing din, vice versa. Hindi ka pwedeng pumunta. Apple, nasa na yung Google Play Store? Diba? Mag-install ka ng app, nasa na yung Google Play? Wala ang Google Play dyan kasi nga Apple yan. Gets nyo ba? Two systems against each other. Parang lang light and darkness, hindi mo pwedeng pagsamahin ng light sa darkness. Diba? Punta ka sa madilim na lugar, magsindi ka ng kandila, ang mangyari? Liwanag. Liliwanag. Diba? Hindi pwedeng pagsamahin ng light sa darkness. Now siguro, maliit lang yung light, diba? Medyo madilim, pero may liwanag. Hindi napupundi ng kadiliman ang liwanag. Yes ba natin? So it's two systems. Mamimili lang tayo, saan ba tayo sa system na yan? System of light, system of darkness. Nasa atin ang choice. And sabi sa John 3 verse 19 to 20, and the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people love darkness more than light. Saklap, no? For their actions were evil. All who do evil hate the light and refuse to go near it, for fear of their sins will be exposed. Di ba yung kay Adam, di ba, nagtago kasi may kasalanan? Same thing. Merong light, pag nagliwanag, syempre, mga natural sa atin yon. Meron pa mga parte ng buhay natin, ayaw pa natin isuko. Sabi mo sa tabi, suko mo na yan. Suko mo na yan. Ayaw pang isuko. John 8 verse 12. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness, because you will have the light that leads to life. Pag ikaw nasa madilim na kwarto, pag-gising mo, kasi nag-gising ka, madaling araw pa, anong unang hahanapin mo? Yung switch. Di ba? Saan? Saan switch? Kakapain mo. Kasi bakit? Gusto mo ng liwanag. Dahil pag madilim, ano mangyari sa'yo? Yung paa mo, matatabig mo yung kanto ng kama, di ba? Sa hinliliit, aray ko, napakasakit, di ba? Kasi hindi mo nakikita Okay, makaapa ka ng Lego kung may mga anak ka, di ba? Yung mga laruan ng maliliit, aray, ano ba yan? May masakit, may maapakan. Kasi kaya hindi mo nakikita. Pero pag nasa Panginoon ka, so ganun din sa buhay. Pag nasa Panginoon ka, mayroong liwanag. Yun ang difference natin doon sa mga tao na sa dilim pa, kasi nga sila, hindi nila alam, nangangapa pa sila. Pero pagdating sa Panginoon, since meron ng liwanag, makikita mo na iyong daan. Amen? Ito yung difference. Two systems. Hindi pwedeng pagsamahin yan. It's either yung darkness, it's either yung light. Ngayon, malamang siguro, may parts pa sa buhay natin na meron pang darkness, pero at least nakikita mo yung liwanag. Lumakad ka na papunta sa liwanag. Amen? Ephesians 5 verse 8 to 11. For once, you were full of darkness, but now, you have light from the Lord. Ang sabi doon, next part, so live as people of light. You were once full of darkness. Tayo nasa kadiliman pa dati, di ba? Mga pinag-iisip natin, pinagagawa natin. Naalala ko na, nung kabataan ako, marami ang kalokohan Nasa school ako, nasa ina ko magbantay sa tindahan ng school, cooperative. Naalala ko, kami ng mga classmates ko, kinubupit namin yung paninda ng school. Ay, mga kalokohan dati. Nahuli nga ako, nag-shoplifting doon sa may Masagana Superstore doon sa may Tabi yun. Eh, malapit sa school namin yun
Nahuli ako shoplifting, galit tatay ko kasi babayad niya times 10. Nalala ko yung mga panahon na yon, nakakahiya. Kasi nga, nabubuhay ako sa kadiliman eh. Di ba? Ang daming bagay na hindi ko alam gawin or parang naguguluhan ako kasi nga, I was living in darkness. Buti na lang. Di ba? Kaya nga, buti na lang eh. Yun yung hope doon eh. Buti na lang, nakakilala ako sa Panginoon. Kayo ba'y natutuwa na makilala niyo ang Panginoon? Amen. Di ba? Niligtas tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi, nandun pa rin tayo sa kadiliman. At alam natin ano yung dulo ng kapahamakan na yan. Di ba? Ng kadiliman na yan, which is kapahamakan. Ang sabi yan, live as people of light. For this light within you produces only what is good and right and true. Di ba gusto natin ng halaman ay yung garden natin ay mamunga na maayos, na maganda, di ba? Yun ang gusto natin. You cannot produce what is good and right and true living in darkness. Gusto natin ng produce. Gusto natin ng good things. Hindi pwedeng ang, Lord, gusto ko pa itong kasalanan na ito. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord yan. Sinabi ni Lord na bitawan mo yan, bitawan mo. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. So there's a system. May system ang kaaway. May system ang Panginoon. Two different systems. And we have to figure out anong system ba natin. Anong system ang lalakaran natin. 1 John 2 verse 15 to 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. There's only one thing that will last. Ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, yun ang magpapatuloy. Beyond whatever is in this world, lahat ng inaalok ng world, di ba? Everything is gonna pass away. So if our lives is not aligned sa kalooban ng Panginoon, magpapass away din yung buhay natin. And walang identity, walang legacy, walang impact. Kasi nga, it's of the world. Pero kung ang buhay natin nasa kalooban ng Panginoon, we will what? Abide forever. It's simple. Simple? Or it's hard? Hirap. Ang hirap kasi, di ba? Ang hirap isuko yung mga bagay na naging sistema na natin. Sistema. Sistema. Ano ba yung ibig sabihin ng sistema? Parang pera. For example, pera. Ang pera may sistema. Kaya nga merong 50 pesos, may 20 pesos, may 100. Sistema eh. Denomination. There's a system. Pag nagbayad ka, di ba? Merong exchange. So there's a system. May sistema yan eh. Dati, nung unang panahon ng mga Israelita, ng mga taga-Egypt, ang system nila ginto. Diba? Ngayong panahon, pera. Bakit? Kasi mga ginto, gusto lang itago. Kaya pera na lang. Sistema yung kaaway, sa totoo lang eh. Pag naintindihan mo ang pera, kung paano umiikot ang pera, matututunan mo na hindi magdepende sa salapi yung perang papel at barya. Doon ka talaga magdedepende sa true riches, gold, silver, property. Yun ang ayaw ng kaaway na magkaroon tayo mga Kristiyano kasi nga, in isang iglap, pwedeng mawala sa iyo yun. Parang ngayon, gusto nang gawin, palitan yung pera mo, diba, sanay tayo sa GCash, sanay tayo sa digital money, darating ang panahon, halimbawa, hindi ka sinabi ng huwag kayong umattend ng church, sinabi ng mga ganun mga tayo, huwag kayong umattend, pag umattend kayo sa church na yan, lilimasin natin yung pera. May mga ganung may mga ganung mga pinaplanong ang mga namumuno sa mga kataas-taasan na gusto ng kontrolin yung pera. Kung na-control yung pera, wala na. Tapos na yung mo. Pero kung ang pera mo ay nakadepende sa Panginoon, bibigyan ka Lord ng wisdom. Diba? Bibigyan ka Lord ng wisdom kung anong gagawin. Diversify ka. Meron kang gold, silver, meron kang properties. Diba? Hindi ka part ng system.
Kaya example, nung ako'y nag-work, ang aking trabaho ay, o ang sweldo ay depende lang sa aking level sa company. So, gusto ko tumaas ang sweldo ko, let's say 10,000, gusto ko 20,000, kailangan ko magpo-promote. Trabaho ko, kailangan ko magpo-promote para lumaki sweldo. Sistema siya. Eh gusto ko ng ibang system. Nag-business ako. So ngayon meron akong business, ako na nagdedetermine ng taas ng sweldo ko kasi efforts ko napupunta sa business. Nag-gets you ba? Dalawang different systems. Magkaiba na system. So it's just finding the correct system para ikaw ay lumago, para yung garden mo ay mamunga ng maayos, dumami, merong produce. So you have to guard your heart. You have to understand that your heart has to be aligned with the Word of God. So how do you do that? Yun ang question ngayong umaga to. Paano ba natin gawin? So there are gateways. So 2 systems, 3 gateways. So alam na natin 2 systems, the system of darkness and then the system of light. Now there are 3 gateways. Ano yung gateways na yan? The eyes and ears are gateways to our heart. Okay? Heart and mind. The eyes and the ears. So, ano nakikita natin, ano naririnig natin is a gateway to the heart. And the tongue or our mouth is a gateway to release words that affect our life. Gets ba natin? Baka nagsusulat pa yung iba. The eyes and ears are gateways to our heart. The tongue or the mouth is a gateway to release words that affect our life. And again, our heart, no? Whatever is in our heart, the previous scripture, out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Di ba? Kaya minsan, pag may problema na tayo, ano unang lumalabas sa bibig mo, as if kung ano yung lumalabas ay kung ano nilalaman ng puso natin. Di ba? So, pag puro kadramahan yung ating napapanood, teleserye, pag dumaan tayo sa eksaktong problema na katulad ng artista na napanood natin, hiniwalayan ako ng aking ganito or whatever, puro problems, kung ano yung reaction niya, yun ang din magiging reaction natin kasi nga yun ang laman ng ating puso. Gets ba natin yung prinsipyo? So teaching moment to, no? Teaching. Kasi nga, kailangan natin maintindihan, naggagwardyahan natin yung pumapasok sa ating mga mata at pumapasok sa tenga natin kasi pupunta yan sa puso. At kung napupuno na yung puso natin, yan ang ilalabas sa ating mga bibig. At kung lumabas sa ating mga bibig, yun ang magiging direksyon ng buhay natin. Okay. So gateways, no? 3 gates. Ang first gate is the eye gate. Matthew 6 verse 22 to 23. Okay pa kayo? Dami scripture yung aking message. Matthew 6:22 to 23. The eye is the lamp of the body. If your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is diseased, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? What? The eye is the lamp of the body. So yung, ano ba yung pumapasok sa iyong body? Is it light or darkness? Proverbs 4 verse 25 to 27. Bilisan ko na. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to your paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Importante yung eyes. Kasi saan ba nakatuon yung eyes? Saan ba nakatuon yung mata natin? Sino ito nagdadrive? Nagdadrive ako. Minsan sa skyway, no? O kaya kung saan kalsada, may malalaki mga billboard. Oy, may sale dito, meron ganun doon, may magandang babae dito, meron di ba? Minsan, pag hindi na nakatingin sa kalsada, nalilihis ka na pala ng lane, di ba? Kaya nga may humps yung gilid, malilit na humps yung gilid ng kalsada, di ba? Kasi pag gano'n na yung gulong mo, ibig sabihin, gumigilid ka na. Kailangan mo ibalik sa tamang lane, di ba?
So kaya your eyes should be fixed on the road. Kaya lagi ko sinabi minsan, kaya ako sa ng anak ko, Daddy, mamaya na. Kasi kailangan kong tumingin sa kalsada. Lalo yung anak ko babae, Daddy, look at me first, look at me. Sabi, hindi, I cannot look at you. I'm looking at the road. You have to look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Huwag tayo mapapadala sa mga iba't ibang nakikita. Kasi nga, pag na-distract tayo, saan mapupunta yung ating buhay? Malamang sa disgrasya. Di ba? So look straight ahead. Second gate is the ear gate. Incline your ear and come to me. Listen that you may be. Isaiah 55 verse 3. Incline, meaning to say, meron tayong responsibility. Napaka-laking impact sa buhay natin yung music. Di ba? Music. Especially sa mga kabataan. Especially yung mga hype music, yung mga Taylor Swift music. Ngayon, uso Beanie, hindi ko alam ano yung mga ano na yan. Kung ano-ano mga music na yan. Nakakainda. Pero pag pinakinggan mo yung lyrics, bakit ganon? Bakit may drugs? Bakit may hiwalayan? Bakit may paghihiganti? Di ba? Noong kay kabataan, na-open up ako doon sa ganyan. Kasi nga, may nag-expose yan eh. May tinatawag na backmasking. Binabackmask yung tugtog. May lumalabas na message. Gusto nakita ko, o nga no. Pero, ngayong panahon, wala nang hindi na backmask. Doon na mismo sa kanta. Nandun na mismo sa kanta, maganda lang yung tugtog, di ba? May mga kanta na, ano yun? One night stand? Yung mga nakakaindak sa mga kabataan. Nung gabi may nangyari, kinabukasan, wala na. Yung mga ganun. Anong pumapasok sa isip? Dahil sa napapakinggan. So it's very, very important to guard what's coming into our ears. Again, two systems, hindi pwedeng pagsamahin. So if you're in light, or in darkness, you have to make a choice. If you are in the light, why will you listen to songs of darkness? Di ba? Naalala ko nung nandun kami sa Imus, meron kami kapatiran. Preaching, no? Sunday, praise the Lord. Pag uwi sa bahay, ang unang bubuksan TV, it's showtime. Tapos, ang preaching. Hindi na naalala, then napalitan na. Di ba is ganda yung mga artista na nandun, yung nilalaman ng nasa isip. At yung napapakinggan ng preaching kasi nga natabunan na. So we have to guard. Kasi gusto natin ng produce di ba? Gusto natin ng produce. So ear gate. And then the mouth gate. Proverbs 18 verse 21. So ito na yung lumalabas. Sabi nga ni Jesus, what defiles a man comes out of the man. Hindi pumapasok. Kaya kailangan bantayin lumalabas sa atin. In the mouth. Death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat its fruit. Fruit, So, ano yung tinanim? Meron kang aanihin. So, fruit. Ano yung tinatanim sa heart mo? Sa pamamagitan ng ear gate and eye gate, pupasok yan sa heart at lalago yan, at kung ano yung bunga niyan, yun ang aanihin mo. May it's yung right principle. Amen. Kaya huwag tayo magtatanga na why is this happening to me? Imbestigahan mo. Tatanong tayo, bakit ano nangyayari sa akin sa buhay ko? Imbestigahan mo. Backtrack. Pumunta ka sa root cause niya. Ano yung mga nakatanim sa heart mo? Ano yung mga pumapasok sa eye mo? Pinapayag mo pumasok sa ears mo at pumunta sa heart mo. Yun ang lalabas kasi sa bibig mo. So you have to protect. So death and life, no? And the power of the tongue. Sabi sa Proverbs 87, the mouths of fools are their undoing, and their lips are a snare to their very lives. Psalm 141 verse 3, set a guard over my mouth, Lord. Keep watch over the door of my lips. Kasi bakit? Importante. Lumalabas sa bibig. Sometimes minsan gusto mo sa akin hindi maganda, pero guard din. You guard it, di ba? Huwag mo yan lumabas. Kasi pag lumabas na yan, di mo na may babalik. Di ba? Totoo yan. Nasabi mo, di ba? As meron kang regrets. Di ba? So gateways, no? Kailangan natin bantayan.
The eyes and the ears are gateways to the heart. The tongue or the mouth is a gateway to release the words that affect our life. Keep your heart with all diligence, for out of its spring the issues of life. Ang instruction ni Lord sa unang-una kay Adam, tend and keep your garden. Yung heart natin, yun yung garden. So, anong gagawin natin? Tumawag nito. What we need to do is to surrender. Surrender. Surrender natin yung ating buhay sa Panginoon. Di ba? Hindi na tayo nabubuhay sa kadiliman nasiliwanag na tayo. Di ba? And there are areas of our lives, kailangan natin surrender. Galatians 6 verse 7 to 9. Ito na ako mag-end. Don't be misled. Okay? You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Kung anong tinatanim mo, palagi mong aanihin. Okay? So those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what's good. Di ba? Let's not get tired. Huwag tayo mapagod sa pagtatanim ng mabubuti. Di ba? Ang eyes natin, ang gateway, di ba? And our ears are gateways. Huwag tayo mapagod magtanim ng salita ng Diyos sa ating heart. Di ba? Kung it's a challenge, nandun tayo sa mundo. Lumalabas tayo. Kaya nga, pag sumakay ka sa aking sasakyan, wala kang maririnig yan na radyo. Naka-Spotify yan. Kung either praise and worship pinapakinggan ko or podcast ng preaching. Or podcast si John Maxwell, podcast ng mga teachers ng salita ng Diyos. Wala kang maririnig na radyo. Bakit? Kasi I want to fill my ears, I want to fill my eyes with the Word of God. And it works. Kilala ko ni Lenny. Noon, di ba, pupunta ako sa inyo doon. Anong sakyan ko? Motor na kakarag-karag na second hand. Di po ba? Ilang years ago yun? 10 years ago? Oh. It works. The Word of God works. Hindi biro. Hindi to biro. Ito totoo. Nakikita niyo ba? What you will always harvest what you plant. So start planting now. Ba? At the right time, you will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi mo, don't give up. Don't give up. Don't give up. Kasi sa umpisa, pag nagtatalim ka, wala ka talagang makikita. Wala ka pang aanihin. Di ba? Ngayon ka pa lang, nasisimula ka pa lang sa salita ng Diyos, ngayon pa lang napapakinggan ng salita ng Diyos, ngayon ka pa lang simula mag-pray. Yung seeds pa lang yan. Hayaan mo siya mag-grow. Okay? Palagi mong diligan. Di ba? Palagi ka mag-pray. Lord, itong mga seeds na sa heart ko, salita ng Diyos, bigyan mo ako ng insight, bigyan mo ako ng karunungan, maintindihan ko hanggang mag-grow. At darating yung time na mamumunga yan. At pag namunga yan, sistema na yan. Wala na makakapigil dyan. Sabi sa inyo mga kapatid, pag yan salita ng Diyos ay namunga na sa'yo, wala na makakapigil dyan. Siyempre, may times na parang mag-discourage ka ng kaaway mo, ng kaaway. Pero saglit lang. Dahil buhay ang salita ng Diyos sa iyong buhay, lagi kang merong kang encouragement. Di ba? Sabi nga nila, mental health season ngayon, it's okay not to be okay. Yes, for a while. For a while. Pero hindi ka mananatili dyan. Di ba? Sabi ni David, why are you discouraged, O my soul? Di ba? Hope in God. Lagi kang pinupunta doon. Alalahanin mo yung kabutihan ng Panginoon ang ginawa sa iyo mula nung unang panahon. Balikan mo yun kung paano naging faithful ang Panginoon. Kasi pag nadi-discourage ka, nakafocus ka lang dito sa sitwasyon mo. Balikan mo ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? At yun ang magbibigay sa'yo ng lakas na magpatuloy. Dahil yun sistema na. Yung sistema na ng ating puso at isipan. Hindi naman nanakaw ng kaaway. Kasi pag ang heart natin ay matigas pa, nanakawin agad yan. Pag nasa stones yan, umaraw, tupi agad yan. Pag thorns, ang dami-dami nating cares and concerns, hindi mamumunga yan. Kailangan na-cultivate yung ating heart. Amen? Tayo mag-pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Aming sinusurrender
ang aming buhay sa iyo. The areas ng aming heart na meron pang matigas na lupa, meron pang stony ground, meron pang thorny ground, tulungan mo kami, Panginoon, na magpa-cultivate yung soil ng aming heart. Para yung salita mo, Panginoon, yung seed ng iyong salita, ay maitanim sa lupa, mamunga ito ng siksik, liglig, at umaapaw. Salamat sa umagang ito, aming pinagkakatiwala ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw ay manguna, ikaw ang patuloy na magkabay, ikaw ang aming pastor, at ikaw magdadala sa amin sa green pastures and quiet waters, and you restore our soul. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Salamat sa napakagandang mensahe mo, Pastor Dan. At meron nga po ay tinatawagan ko si Pastor upang tayo magbuga ng isang awit. Napakaganda po ng mensahe. Ito po nga yung pinikwento namin na after 10 years, inaani na po namin yung aming tinanim. Kaya tama po yun, yung kanyang sinabi. At siya ay tapat. Kaya ang aking aawitin para sa kanya, dakila siya at tapat sa kanyang pangako. Habang umaawit po ako, willing ko na mga handog. Minus one. Yung minus one na nasulat po niya. Pasensya. Kaya nga, gusto mo mainom? Uminom na ako. Tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya ay patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay tulad. Kaya sa puso ko't damdamin, at tapahan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat na aming lahi. Ito'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagmamayari ng lahat ng bagay sa mundo at ang aming ibibigay ay nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at pagpapalain mo ang lahat na naghandog. In Jesus' name I pray. Amen. Tayo po ay mayroong Bible study tuwing Miyerkules at Biyernes doon po sa bahay namin. At pag Sabado naman po, Sister Billa ano ba na? Mamaya po mga kabataan ay mga alas 2. Meron po. Ako, 4 o'clock meron po kayong gawain. Si Sister Billa ang magkakandak sa inyo. At ngayon nga po, tapos na po ang aking gawain. Tinatawagan ko po si Pastor Edgar sa Binbridge. Maraming salamat po. Hello. Bago po ang lahat, gusto ko po pasalamatan yung mga dumalo po sa aming wedding anniversary, yung wedding. Kami po ay masayang-masaya. Talagang halos hindi kami makatulog, kwentuhan pa kami ng kwentuhan. Kaya ibinabalik ko po ang papuri sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na kung ano ang aming itinanim ay siya rin po namin aanihin. Totoo po, Lord, kaya nga nang nilalang ng Diyos ang mundo noong panahon. Ang sabi niya, ang unang dumating ay gabi, pangalawa yung liwanag. Kaya nga po, yun ang ibig sabihin, kapag nasa dilim ka pa, hindi ka pa mananampalataya. Kaya ang pangalawa, yung liwanag. Kaya tama po yung mga sinabi niya na si Jesus ang siyang liwanag natin. Kaya i-apply po natin, huwag po tayong sumuko. Pag nagtanim po tayo, wala ka talagang makikita. Makikita mo yan after 10 years. Kami ganun din po sa loob ng 10 taon. Inaani na po namin kung ano ang aming itinanim. Yung pag-ibig po na lagi kong sinasabi sa inyo. Minahal namin ang Diyos, minahal namin ang aming kapwa, at minahal din namin ang aming sarili. Kaya yan ang napakagandang tanim. Dahil tiyak mamumunga po ito. At nakikita nga po ninyo sa amin sa buhay namin. At sa umaga pong ito ay hinihingi ko po ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa mga young people, may gawain tayo mamaya sa tahanan ni Ate Mel. Meron po bang dadalo? Meron po. Okay, so aasahan ko po na nandoon ang mga kabataan na anong nangyari na namlay. Kaya ang tanong, anong nangyari sa akin? Sila nakinig. No? Dapat